So, good afternoon, everyone. And in this special episode that we have, you will notice that I'm in between two young gentlemen and gentlemen. I would like to correct my grammar. And the topic for today will be something about their lives. Ang mga naging buhay mo nila nung hindi ko pa sila kilala. Pero ngayon, ang inyong lingkod, Tita Sure Manuel, ay ipapakilala ko pa rin sa inyo ang kanilang mga pangalan, pero ang magpapakilala po ng talagang naging buhay nila, kasama na ang tagumpay, at ewan ko lang kung may kabiguan, walang iba. On my right side, ito po, si Bishop Henry Samaniego. Thank you, Tita Sure. Before na naging bishop ako, way back siguro, during my teenage life, I am talagang aspiring musician. Using my talent as a guitarist, lalo mga friends, using my friends na para ma-improve yung aking talent sa gitara. Talagang ina-approach ko sila. Talagang hindi ako tumitigan hanggang hindi ko nakukuha yung gusto ko. Like, you know, a simple chord like DC sa guitar. To learn it. Tapos may marinig ka na naman ulit na gusto mo na naman matutunan. No? So you go upper, yung mga mas talented na tuturo. Meron time na mabibigo ka, pero dahil pinupurso mo talaga na ma-achieve yung gusto mong matutunan, it's one thing na talagang hindi mo titigilan hanggang hindi mo nakukuha yung target mo. So, if you're in love, no, hindi ka titigil na hindi mo mapasagot. Hindi ka ganun yun. Simple as that. Pero when you grow older, stop na ako ng high school. After ng high school, pinusok yung career na kumanta. So I did. Kasi mahilig naman ako mag-mimic ng mga artists. You know, parang kapareho ng boses ko to. So, ginagaya ko yun. Pero yung guitar is another thing. Imagine, ginagawa mo yung guitar at yung boses. So, para sa iba, parang may nakikita ka naman na hindi lang pala ang guitarist to. Iba, nag-drums pa. Pero hindi. Na-maintain ko na lang. Hanggang doon mo na lang. Muna for the meantime. And then, after high school, start audition ako sa mga bars. It's sa Manila. One thing na nakikita ko is, galing. Pag nakapasok ka na sa kanila, nandun ka na sa bar, parang hindi mo sila nalalayo. Parang rin gawin din lagi na kanina ginagawa. When I was in a bar, like nung araw, yung El Budigo nung araw, and then yung mga kilala mga artists, then namit ko yung sila Ay Lozada, Herman Moreno, sila Lola Collectis. These are artists na mahilig pumunta ng mga bars. Pero ako, hanggang doon ka na lang, singer ka na lang muna, pakita mo yung galing mo, ano? And then, mamimit mo yung mga magagaling din na keyboardists, Balladeer, like sila Didit Reyes. Yung time na yun, malalaki na yun eh. Pero, hindi ko tinitingnan sila malalaki kasi pagka nandun ka na sa bar, parang kasama mo na siya para kapatid, ganun mo. And then, bibigyan ka ng chance ng management na, you go, buka, meron kang guesting, like, meron dyan Superstar, Channel 7. So tuloy-tuloy yung kasi parang sa akin yung time niya, very easy. Hindi ako tinatuwa ng takot o kaba. Kasi high school pa lang, pinapractice mo na siya araw-araw eh. So pag sinabi siya you have to practice 8 times a day, yung totoo yun. 8 hours a day. Pagka hindi ka lang, hindi mo nasa
sentro, nasasapul yung gusto mong i-achieve. At, well, na-achieve ko naman, so far. Pero dumating din, sabi nga ni, Bishop, John, meron din tayong mga ups and downs. Mas marami pang down. Kasi, parang hindi naman ako kumikita rito ng malaki. Parang, I have to strive much more. So, kita kasi sa mga bar, simple lang. Masaya na yung pag kumita ng 8 piso ng araw, nakaka-taxi ka pa naman. Nakaka-50. Maliit lang ang halaga. Maliit lang yung pera no, pero malaki yung halaga. Hindi kagaya ng time niya, yung piso is, 56 na, di ba? Something like that. Kaya, so I decided, hindi na masyado dito sa Manila. Although, halos nalibot ko na, no? There was a time na napupunta ko sa ibang probinsya. At then yung mga mamimit ni pa rin mga artist. And then, pero hindi ka satisfied when it comes to financial. Kasi breadwinner ako ng araw. Alam mo yun, kita yun. Pag breadwinner ka, strive ka na. Yeah, kailangan meron pang alapang araw-araw. Pero may isip mo rin na hindi yata. Parang hindi nagiging maayos ang aking kailangan. Kasi iba pag may kumikita, pag monthly meron silang salary. Naisipan ko yan na mag-go abroad like I went to Japan. Naintroduce ako ng brother ko, si Brother Harry, na kailangan nila singer sa Japan. Sa Tokyo, ganyan. That's good. Kasi ang time yun, nandun ako sa Sila Hotel, sa piano bar. Naintroduce ako doon sa isang kapon. And sabi nila, di ba mag-go sa Japan? Yes, of course. Okay, be prepared. In 2 months time, go to Japan. So, tuntua ako. Inayos ko yung passport. Mas naging sa akin yung England. Kasi, ibang bansa na yan. So, naiba yung aking aura person. Naiba rin yung aking outlook para yung aking career as a performer. Sa Japan kasi, noong time na yun, kaya ano pa sila, pag ikaw ay performer, tingin sa'yo, nakakapakata. Hindi respect mo sa ganda. So, from 1982 siguro, nandun ako until 1996. Kasi madli yan, every 6 months nagkakaroon sila ng mga entertainer. Pero kung na-retain ko yun, parang nangyari is, Japan is really my second home. So sabi ko na, yung second home ko, I was able to learn the language, the people, kanilang culture, yan. So ito, nainganin ako. Pero critical yung 1996 kasi nabago na yung sistema naman dito sa Pilipinas. Time na yun, bago ang sistema ng audition. Nakala na rin ako ng gana. So, but anyway, sabi ko, naranasan na yung pamumukay doon. Okay na yan. Sold na ako. But I learned na hindi ko pala gano'n. You have to find another way to earn. Pag nandito ko sa Pilipinas. So, nagkaroon ako. Ang call ko is photography at videography. I was able to learn yung mga editing, ganyan sa time na yun. Linear editing pa kami. Henry will go back to that part ng video and photography. That first portion that you heard tungkol sa pagiging musician niya, take note of that. Pero babalikan ka na rin on that na because I have here on my website si Mr. Art Herrera naman. Yep. And yes, wag ganun kabang hindi, joke lang. Si Mr. Herrera naman, as compared to the music that inumpisa na kwento ni Henry sa atin, babalikan po natin siya, don't you worry about it. Ang sa atin lang, introduce muna natin si Mr. Art Herrera. Yes, composer din. So, connect din sa music. I think that's the reason why itong program na to ginawa para makita yung all aspects ng pagkatao. Yung unang diniscuss ni Henry has something to do with
is being a musician, and therefore yung atin namang ipapaliwanag ngayon na si Art, yun namang naging buhay mo din in the fields of art or music. Anyway, regarding to what Henry some years ago was telling about, I am witness. You know, he became a friend of mine a long time ago. That was late Sa Japan? 80s. No, late 80s. Hindi. Yeah, before na pumunta siya sa Japan. Okay. Kumakanta siya doon sa Uniwide. Oh, really? Uy, Wow. Biglang nawala ito. Hinahanap ko to. Alam mo, saan kami nakita? Yung samahan namin association ng Fiskam. Bills Cup na kayo tagal. Pero 90s yun, early 90s yun. Early 90s. Oh, nandito ka. Oh, sa galing. Hindi pala galing sa Japan. So that's why, Ayun. naging kami, member kami ng Fiskam. Fiskam means Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers. So Fiskam. No, yan ang collecting body ng mga composer. Kapag yung mga song namin, pinatugtog kung saan, sponsor. Yeah. Well, anyway, my songs, actually, I became very frustrated about the royalty that we are going to receive regarding what this recording company will going to give you. This just certain amount for only 3% for the album. So in other words, kasi like Henry is also a composer in his own right. At ikaw din, you're saying na ang Bills Cup, paano? Who earns the bigger portion? Kayo o yung organization? Actually, kami. Kayo. It's 30% na naman yung Bills Cup. Pero Okay. itong sa akin, kasi mag-imagine, magkaroon ka ng album, 3% lang ang bibigay ko eh. So, plaka namin po, kumain. So recording company ang nakapag-short change. Sorry for the word. I will talk about it as na short change. Kami composer kasi talaga, totoo lang, big frank, corrupted kami. Kawawa kami sa mga company. Buti na lang may YouTube na ngayon, no? May mga ways of monetizing, no? Ngayon, imagine that 3% sa isang album with the 12 songs. Ay, wala na natin, parang mahirap, parang hindi mahirap kwentahin. Kunyari, 10 songs. 3%, makikipaghati ka pa dun sa composer. Pero composer ka rin naman. Yeah, kaya, Tapos ikaw pa rin ang voice talent. hindi, ganito. Dahil kay sa Henry, kumakanta. Well, yeah, it's a composer. Every 10 songs, sumilat yung iyo. Makikipaghatihan ka pa sa 10, pero I by see. 3%, ang Recording company, for yun ang example. binibigay Hindi ako babanggit ng recording company. Actually, Siya standard. ang bigay ng royalty sa inyo of so much. yun, ganun na. That's the only, very small amount that I'm going to receive. Ayun, ang nangyayari, frustrated ako dyan. Kwento natin talagang grabe. So ako, ginawa ko, nag-isip ako ng something na nagkaroon ng conceptualize ako. Sinasabi ko na nagagawa ko ng album na that will minister, that will minister to the one na talagang sadya ko na maabot. So I want this something na maparating sa lahat ng composer dyan. How to compose really a song that will touch every heart of the person. No? Ngayon, kasi si Tatay Levi Celerio, I remember, nung presidente pa namin si George Canseco, gusto ko namin tumapit kay Levi Celerio. So sabi ko kay Tatay Levi Celerio, so paano ba makapag-compose ng standard or never dying song? Sabi sa akin ni Tatay Levi, sabi niya, Ilo, naruluan ka. Uy, nagulat ako sa tanong sa akin na yun eh. Eh yung pinsan ko, ayaw niya daw mag-compose ng mga tungkol sa bilo, baka daw magpakamatay yung nakikinig, yung listener. Ayaw na kung hurt siya, ano siya, no? Depende siguro sa mga lyrics na gagamitin mo. Ngayon, ganito. So sabi ko, nung sinabi ko kay tatay, hindi ganun, sabi ni tatay ko. Hindi ganun. Kasi pagka nabigo ka na, nabasag mo yung puso mo. Na-break na, no? Yung puso mo. Kaya
maisisigaw mo na ngayon ang damdamin mo kung ano man ang nakikita mo sa paligid, yung pala. So, basahin mo kung ano nangyayari sa paligid, doon mo nakanta. O sa isang tao, doon mo nakanta. Yun ngayon, na nagkaroon ako, nag-meron akong composition sa ng mga songs, mga Christian songs sa Papuri, pinapatugtog nga sa DZS, na kapag nag-play si Helen Padrinaw, kanta ko yung Hear My Prayer. Kapag nag-play si Romy Dinglas, kanta ko pa rin. Mayroong nananawagan sa nasa palengke. At pag nag-ganon na mag-play si Epic Palyorina, kanta ko pa rin. So siguro mga 5 songs yung pinapatugtog, that was sa early 90s to 2000. Yeah. Puro kanta ko pa rin. Kaya sabi ko, na-reach ko ngayon yung kasi nabasa ko eh. In other words, hindi necessarily na ang song na ipinocompose mo ay pang broken heart. Hindi. Kaya lang naging... Puno lang nakikita ko. And then, pinaka-best na nangyari sa conceptualized album, no? The concept na yun, yung pagkakakompose ko ng OFW songs. OFW. Yeah, kasi ang mga songs ko na yan, although hindi mo narinig dito sa radio na sa Pilipinas, pero ang dami, mga Malaysia, Singapore, Hong Kong, Indonesia, including New Guinea, iba't ibang bansa, 42 radio station na kasama ng Radio Filipino America. No? Ngayon yung song na yan, lagi akong tinatawagan, mag-live streaming, nire-request nila, kahit naging most requested song sa mga Radio Filipino abroad. So kasi nga yung concept yung ginawa ko, kasi naawa ako dun sa, yung naging sa akin, inspiration sa akin yung napakasakit ko yung Eddie. No? Kasi pag yung sa OFW nangyari, nung pagbalik din sa Pilipinas, dalawang anak niya, naging tatlong iba ng ama. Tapos na-addict pa yung anak niya. So sabi ko, sana hindi magiging. So nangyari, gumawa ko ng song na paglipad ng aeroplano, aasahan ko, nasa YouTube yan. Ronnie Era, aasahan ko. Sumunod, nandun na siya sa abroad, miss kita, and then nakita ko na kahit pala yung buhay niya sa pagtatrabaho niya, nag-welding ba naman sa gilid ng building, pwede siyang malagan. No? Yun naman yung ikaw, kahit ang buhay ko ito, handa kang ilahan sa'yo. So that's why, naging most requested yung song niya hanggang ngayon. No? Yung song na yun, kaya na-reach ko ngayon yung part, no, ng damdamin ng mga OFW. Sabi nga ng ibang OFW, sabi niya, Brad, kung nasa abot ako, sigurado, ngayon pa lang, iyak na akong iyak eh. Siguro kung nasa abot ako at that time, narinig ko doon, naku, grabe talagang sa akin siguro. Talagang grabe talagang yung damdamin na mararamdaman ko dyan sa song. Talagang totoo. Kaya nga ngayon, yun nga, how to compose songs, original, no? Kailangan talagang sigaw mo na lang ang puso mo. Hindi yung mga kanta na lang sumasabat na sa puso. Yan ang commentary ng niya about the music today. But sabi ko nga, dumating sa part na sincere and hindi sa Mandiego naman is going to talk about yung kanya na experience sa we will talk about that. We'll see Mr. Herrera din. So Mr. Herrera naman, may experience din in the sense na siya po ay pamangkin ng isang director ng pelikula. So yun, para at least yung first music ventures nila, nagkaroon ng paliwanag sa inyo. Ngayon naman, let's go back to Henry to continue his lifelong experiences. Yung aking fallback kasi I have to find ways na kumita ulit. No? Pero nakita ko, since galing ng Japan, pagbalik ko, na-engage ako na ng photo and video. Spectrum ko para yung akin namang kalamay at photo and video coverage ko lahat nakikita ko. Sabi na nila yung TV daw Kasal, Bigyan at Lamay. So, pero Kasal, Binyag at Lamay okay, sana sa akin yung kasal at saka Binyag eh. So, although KBP dapat yun eh. Kasal, Bigyan at Patay. But anyway,
malaki ang nai sa akin na parang gano'n ka ng konting idea. Hindi ka lang doon sa music industry, pasok ka rin doon sa sa video. Nakaka-relate yung tao dyan sa Bigay Kusina, yung ating direct. Sabi ko maliit na tao, maliit, malaki, kapitbahay. So, nakakatawa. But dumating din yung time na pagka nakagad ng nag-quiz agad sa digital. Eh ako naman, manual lang eh. VHS pa nga. Nung time na nag-ano ka, Nag-digital na. Hindi ako nakakagawa. Balik ako ulit sa tugtog. ayun. That's the time na nagkaroon din ako ng ma-improve ulit yung mga ginagawa ko kanta. So, sabi ko, this is the time na medyo iangat ko yung sarili ko as a musician, as a composer. So, naging rin ako, independent artist. Wala kang masyado, wala kang publishing, wala kang So, I met a lot of people from the industry, sa radio, TV programs, na simpatiya rin sa akin. Ano yung ginagawa? Anong latest mo? Ito, medyo nag-alaw ko ulit, bumalik ko sa industry ng sa music, as a performer and then as a composer, nakita ko yung pagkakaiba ng kaya ka dapat na i-introduce ko sino ikaw. Kasi kung i-introduce mo dati, nagko-cover ka lang sa artist, ang pinakover mo dati, si John McLean, hindi niya sa akin. Si Mother, diba? Kaya Father and Son, it's not son, pinakover mo lang yun eh. Pero yung ikaw mismo, as an artist, ako mismo, doon ako na mulat sa mag-create ka something ikaw. So when I guessed it, yung isang program sa Quick TV for yata, nandun si Ernie Garcia, yung batikang actor. Ernie Garcia. Yeah. But, pagkaya ng English, hindi din mga position ako eh. Kasi mas sikat kasi, ginawa ko din yun eh. So, sabi ko, this is the time na kailangan maipakilala ko yung sarili ko. Hindi ako sumunod sa kanya, sinunod ko yung sarili ko. Your own compositions na So yun, from Europe, PDP4, sa iba-ibang mga station, sa radio, TV, lahat ng mga composition ko, original na. Kailangan original. So, hindi naman ako amigo kasi nadagdagan niya aking mga kanta at naging album siya. Through my friends sila, well, Johnny C is a publishing, pero bago dumating doon, yung mga nag-meet na ako sa Hits Magazine, sa mga businesses like ginagawa ni Chris J. May bago na kasi, sige ako magpuproduce. Sabi niya, yun, that's the time talagang sinimantala ko yung mga kaibigan na kaya mag-release ng budget. help you with the funding para you come up with your own. So, I saw my friend na talagang seryoso sa pero being him as a serious guy kasi in his mind, hindi lang ikaw yung ginagamit naman din. Maggamit mo lang kayo para may pakilala something different. Natupad yun, nangyari yun, pero sabi niya, all spells ends well. Medyo hindi rin talaga naging very successful pero naging very important sa aking experience as a songwriter, singer-songwriter na nakaproduce at hanggang sa dumating yung panahon na naging member na ako ng Fiesta at nagkaroon na ako ng through the help of my friend, Ronnie Herrera. Yan na yung connect naman nila, yung Fiesta. Sa publishing. Ang publishing ay walang iba kundi Johnny C. Siya ang mahawak. Kasi as an artist, hindi ako pwede maging independent na. Kailangan something na may hahawak. Ganun nga nangyari. So, the album itself paid off. Mas ganda na
nakikita ko sa pupunta, pero mapupuntahan talaga. So meron niya. So at that time, lumago, na-publish siya, at sa ng Philscapis, hawakan ang artist na meron mga pangarap sa buhay. Hindi ka basta-basta artist na kundi meron kang community o family of musicians, of composers. Yan yung naging yung success ko, napunta na sa level na may ako, okay na ako. To say something, kasi po, mga artists nyo, Philscap na yung topic so they can both relate to that. I remember, ang composition ni Henry, how many songs? 12 or 14? 14 something. Yeah. I remember yung composition ni Henry. Meron pang 1980s yata. Yung May idadagdag ko. We will back bago yung second attempt pumasok sa industry sa composition. Meron ako nagawa na luma na mga kanta with the help of yung brothers ni Heber Bartolome. Herbert Bartolome. Heber Bartolome. Pumunta na tayo. Hindi Kasi yung mga brothers niya at saka yung dramista niya, nakiyan sa akin na pag-connect. Kasi yung time na yun, sila rin gumagawa ng composition. Sa isang bar where we sing na magkakasama kami, pag nagkakwentuhan, ano po, composition? Tulungan naman mo, sige, isang marami gusto mong gawin. So, doon sa isang sa Cubao, nag-meet kami and then ginagawa namin ang kanta. So, that was the first full beat of music na ginawa ko. Kasi iba ang style. Hanggang sa dumating na yung pangalawa ng attempt na renewed na, bago acoustic type na malaking contribution nga dyan si Bill Canson na sa simbolista niya na Freddy Aguilar, yung paista niya si Ekpan, and then meron din siyang dramista. These people na nagbigay sa akin advance na isip, including my brother, Manny Samaniego, who is now in Hong Kong, sila yung nagbigay ng maayos na tunog doon sa recording. Isa yung text. Isa yun. So, it started yun sa way back na bago ako. So, nung puso ang mga texting, gawa akong title. Texting. So, meron graduation, meron ng bantay kalikasan. So, nasundan na naman isang title. And, pero, ano sa na ipapublish na sa Songhits magazine, sa newspaper. Pero hindi na tatapos doon. Isang artist, you have to make a lot of siguro songs and then maging faithful ka sa ginagawa mo. That is, yun ang tunay na success. Yung pangatawanan mo, yung ginagawa mo. It's not about the money, it's not about the malaking mo sa faith din. Yung ginawa mo at that time, buhay ka pa. Ginagawa mo talaga ikaw, yung ikaw. You are what you are. Message naman yan. Yes, and you're about to say. Kasi niya, imagine na, from 80s, early 80s, late 80s, 90s, may 2,000 pa, no? Nakita ko na to ng 2000. Mga mall events niya. From two people na pareho kong member ng Philscap, ako, I cannot say anything anymore dahil ni Phil Combeck, hindi ako nakasali. Pero just to give you that idea na what they have in common, why they're so close. And as I've said, si Mr. Henry, nakilala ko na nung mga mall events and everything. Si Mr. Herrera naman, na pamangkin pala ng isang direktor na nakilala din natin na nagdidirect ng pelikula ni FPJ, ay it's such a world. Ano talaga, itong mundong ito, pinagtatagpo ulit yung mga tao that they will help one another, they will teach. In fact, kung binabanggit mong galing siya sa ano kami, UNY, yung place eh, ako tambay ako ng UNY. Boy na yan, fast food na Wala kami magawa, we will go to one place. But you know, now that we're together, ito mong aming pagsasama nito and why we are discussing the background and all. Because nalalapit na po ang paggawa namin ng
isang natatanging pelikula na itong dalawang to will definitely be a part of the musical scoring, lahat po ng mga experiences, pagsasama-samahin at ilalagay sa isang proyekto. Yun po ang purpose nito, and perhaps itong nakikita nyo nandito sa gitna nilang dalawa, baka po hahaba na rin ito, mahabang isang presentation. But for now, siguro any words that you want to advise yung mga aspiring people, stay with you later, sabihin mo kung ano yung mga inspiration sa mga taong nag-aspire pa lang. Okay. Since yung time na nandito ko si Bishop Chan na ito, with the introduction of my friends sila Sarah and Benji, punta ka ron. At meron doon Richard o Wala din si. So, yun yung time na nabig ko si Bishop Chan. Wala eh. May magkakaiba rito. Pag pelikula na pinag-usapan nila, yun yung inaano sa akin ni Chris. Ganito na. O mayroong project na ganito. Kaya yung interested sa introducing myself, pakilala ko. And I'm thankful ako kay Chris na very very enthusiastic na bigyan ako ng bigyan ng break. Papakita ko sa inyo, hindi kayo magsasama dahil ang mind natin ay mag-usbong sa panibagong yugto ng ating buhay. And that is Super Miss Kita. Ay naginawa ko sa album namin. Namimiss ko rin talaga ang lahat ng mga pagkunay sa akin. That is why tuloy-tuloy ko pa rin yung the album itself with Super Miss Kita. See you! Yes, sir. Yes, sir. Tungkol dyan, hindi talaga huli pa para mangarap. Ngayon, dito nga sa project ni Bishop, meron siyang You Are The One, meron siyang so we will be a part of the project. I don't know, because we are related sa movie, sa kind of work that we have, the gift that we receive from the Lord. So, magkakaroon yun na pagtulong sa isa. Yung mga may talent niya o wala ng pag-asa. So, kung masasabi ko, ako sa sarili ko, hindi ako naman ng pag-asa. Dahil may pangyayari niya sa buhay ko na dapat nag-submit ako ng song sa manager ng Orange and Lemon, yung PBB, yung Big Brother. Nagandahan siya sana sa mga kanta, gusto ko sana maging part ng songs ko sa Pinoy Big Brother, sa Orange and Lemon, no? Ngayon, sabi niya sa akin, ikaw kumanta niya, may boses sa, sabi niya. Ay, gusto mo, ikaw na lang ilaban ko kay Ogie kasi may tsura ka. At the time, bata pa ako. Well, at least, sabi niya, please, composing ka, kumakanta ka, hindi. Marami pa yung binanggit. May panlaban ako kay Ogie, pero hindi ko nalaman din. Pero yun nga, sabi ko, parang nagsisi ako kasi may boses ko naman. Wala pa rin, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Darating ang panahon, magagamit ko rin ito, yung pagkanta, kasi nag-arrange din naman ako, nagpo-compose ako. Well, at least kaya nga lang, siyempre, ang pinaka-best talaga, bigay sa Panginoon. Bigay sa Panginoon kung ano man ang meron ka, at papangyarihin ng Diyos kung ano man ang pangarap mo. Gusto mo pang madagdag na paglilingkod sa Kanya, sabi kasi niya po sa pabuksin, lulubusin pa. No, lulubusin pa ang paglilingkod na gagawin ng kanyang mga anak bago dumating ang pangarap. Yan, very well said. At makikita niyo po, despite all the experiences, all the breaks that were given before, pero mga sila ang pinanghahawakan nila. And we all agree to that lahat po yan ay magaganap sa panahon na itinakda ni Lord para tayong lahat po ay yung ating mga dreams and lahat ng ating mga plans in our life will materialize. So with that, having said that, thank you so much, Mr. Kelly Samaniego. And at least I heard yung mga experiences, ganun din si Mr. Herrera. So, ayan po, keep yourself updated with us. We will be letting you know more